Hindi ko akalang, ang amoy na bagong saing na kaninay. Maziging hatsat na panibagong araw na aking pagkakalibin sa sarili kong pamamahay. 6 na oras pa lang na umaga, pero ang tunog na silat ni Linda sa Hawaii ay barang maktilyo na tumitibok sa sentido ko. Hindi siya kumakatok. Banibuksan niya ang pinto na kuwato ko nang walang pasabi. Bitbit ang bunso niyang anak na si Caleb na umiiyak dahil basang-basa ang lampin. Naisasing na pala kayo, ang sabi niya. Hindi bilang pabati kundi bilang abiso na. Tapos na ang oras ni pahinga ko. Bakibaliton lang si Caleb, na malalit na ako sa obisina. Si June naman, nakalimutang maklaba ng uniform, kaya kailangan ko bang mamalansa. Iniwan niya ang batas sa tabi ko. Sa ibaba na kumot na minggat kong tiniklop kagabi. Ang init ng katawan ng apo ko ay palala na sa loob ng bahay na ito. Ang aking katawan ay hindi na aikin, kundi isang pasilidad na bukas, 24 oras para sa kanilang pangangailangan. Tumayo ako kahit kumakiros ang tuhod ko. Ang authorities ay hindi piwadang mazing, dahilan kapag may apo kang kalanggang ay zikasuhin. Habang piniubunasan ko si Caleb, naririnig ko ang pagtatalo nila Linda at yun sa kusina. Hindi sila sumisigo, pero ang talim na kanilang bulong ay tumatagot sa dingding. Sabi ko naman sa iyo si nanay na lang ang biyag alaga sa bata. Huwag natay ang kumuha ng saya. Sadyang ang pera, sabi ni Yun, paano kung mabagot si nanay? Tanong ni Linda, pero hindi iyong tanong supyaga alala. Iyong ay tanong na naghahanap ng kambamasyon na kazako pa. Kasapan ni nanay yan, malakas pa naman siya zibanay. Baysigaw na tanong ni Yun mula sa kusina. Hindi ako sumagot. Ibinabatuloy ko ang babibihis kay Caleb. Ang katahimikan ko ang tanging baron para hindi ko masabi ang mga salitang matago ko ng kinikimkim. Sa kansurang kinalakihan ko, ang pasagot sa anak ay tanda ni kawalan ni utang na lup, kahit ikang nabigay na lahat. Sa hapeng kainin, nakahanda na ang cup. Pero ang cup ay para sa kanila. Ako ang natitimlo. Ako ang naglalagay ni aso ko. Ako ang nyipang sa abon ng kutsara. Nopo si Linda. Nakatitik sa kaniyang cellphone habang sinusubuan ko si Caleb na galuga. Nay, yung paboritong ulam ni Sun mamayang gabi yung adobo na may atilok. Darating kasi ang bizanan ko. Baka mapahiya sa iyo kung tuyo lang ang ulam. Bili ni Linda habang hindi tumitingin sa akin. Tumango lang ako. Ang batan ko ay naging automatikong reaksyon ko. Sa bawat uton na nakabalat kayo bilang pakiusap. Nabatinggin ako sa aking mga kamay kulubot. May mga man sa katandaan. At nansingsini ng kaunti habang hawak ang maliati na kusara. Ito rin ang mga kamay na nagpaaran sa kanila. Na naglaban ng libu-libong damit para lang makaroon sila ng magandang kinabukasan. Ngayong narito na ang kinabukasan na iyong. Tila ang papel ko ay bumalik sa pagiging katulong. Pero walang sugyo at walang day-off. Umalis sila ng alat 8. Ang huling narinig ko ay ang piyaga anda ng sasakyan na. Ako rin ang nabigay ng daw payment mula sa aking retirement fund. Pero alis nila. Ang bahay ay nagiging isang malaking monumento na katahimikan na may bigat. Dun ko lang nararamdaman ang pagod na hindi kayang magwala sa isang idlip. Iniligpis ko ang mga bingkainon. Iyet ay isang hinugasan ang mga plato, baso at kutsara. Ang bawat pakitkinig at punghasabok sila na ay barang bababara sa sarili kong bakataw. Sa bawat kanto ng bahay, may bakal no kanilang presensya na kalangan kong linisin. Ang mga laruan ni Caleb sa sahi. Ang mga medya ni Yun na nakakalat sa sopa. Ang mga zinamit na make-up remover ni Linda sa lababo. Para sa pamilya, bulong ko sa sarili ko. Iyong ang mantsa na itananim sa amin ng aming mga magulang. Ang matis para sa ikabubuti ng lahat, kahit ang lahat na iyong ay hindi nakasama ang sarili mong kaligayahan. Bandang alat diet, dumating ang kumekong si Tasing. Siya lang ang tanging nakakalam kung gaano kabigat ang aking nararamdaman dahil peho kaming nakasiwadyong ito. O bakit tila mas malim ang ibas mo ngayon, Mage? Tanong niya habang nupo sa tabat ko sa may beranda. Hindi ko siya sinagot agad. Kumuha ako ng 2 baso ng tubig. Wala lang ito, Tasing, nabiyat lang sa bata, sagot ko. Pero alam ni Tasing, alam niya ang bawat buntong hininga. Mage, hanggang kailan mo balak masing saya at katulong sa sarili mong bahay? May sarili namang trabaho ang emgagyan. Bakit hindi sila kumuha na makakatulong mo? Umiling ako, ayaw ni Linda. May kabantero siya kung ako ang humahawak sa bata. Alam mo naman ang emga-anik natin. Akala nila ang pamamahan ay nasusukat sa kung gano tiyayo kabagot para sa kanila. Humigop si Tasing nagatubig at tumingin sa malayo. Ang mahirap sa atin, nakasanayan nating hindi magsabihin o hindi. Kasi ang tingin nila sa atin hindi napabagot. Hindi tayo tao sa paningin nila, Mage. Isang institusyon tayo na dapat laging matata.
Umalis si Tasin dahil susunduin pa niya ang abo niya sa akun. Naiwan akong mag-iis sa beranda. Nakatingin sa tanim kong rosa na tila. Nalalanta na rin dahil hindi ko na ganong nalitan. Ang bawas sa lulot na nalalala ay parang emgatin. Nagabuhay ko na lumipas nang hindi ko namamalayan. Bumasok ako sa loob para simulan ang pagluluto ni adobo. Ang paghihiwa ng bawang at sibuya ay naging ritual na ng aking piyag ay sa bawat haywa. Nalala ko ang pagkakataong gusto kong magreklamo pero pinipili kong manahimik. Nang nakaraang buwan, narinig ko si Linda na kausap ang kaibigan niya sa telepono. Sinanay, okay naman siya. Masaya naman siya na may ginagawa rito sa bahay. At least hindi siya naboboze, sabi niya habang tumatawa. Doon ko nalaman na ang aking bagot ay isinasalin nila bilang libanggan. Ang aking saripidyo ay ginagawa nilang kalinggawan para hindi sila makonsensya. Habang kumukilo ang adobo, nabo ako sa isang maliati na silya sa kutina. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib, hindi ito sakit sa puso, kundi isang uri ng pagod na nakakaluluwa na. Naalala ko nung bata pa si Linda, nung may sakit siya. Hindi ako natulog ng 3 gabi para lang mabantayan ang lagnat niya. Nung kalanggan ni Junu para sa board exam, ibinenta ko ang tanging alahas na pamanapan ko aking ina. Ginawa ko ang lahat dahil akala ko sa dulo ni lahat ng ito. May isang sulok ako sa kanilang buhay kung saan ako naman ang alitan. Pero ang nangyari, ang sulok na iyong ay naging kusina at labahan. Ang pamamahan na ibinigay ko ay naging baishano kanilang embodiment. Nay, nasan ang tawag ko, nay, bakit hindi ba tuyo ang bulok ko? Nay, pakibantayan muna ang bata, may pati kaming pupuntahan. Ang salitang nanay ay hindi na tiyabikagun o pamamahan, kundi isang hadyat na sagbito. Dumating ang hapon, at kasama nito ang ingay ng kanilang pagbabalik. Si Caleb ay agad na inibot sa ikin ni Linda. Dahil kalanggan niya romago ayos, para sa pagdating ng kaniyang bizenon. Si Yun naman dumiretso sa kuwarto para matulog muna. Ako bitbit ang bata, ay bumalik sa kusina para tingnan ang niluluto. Ang usok ng adobo ay humahalo sa amoy ng baby powder at pawi. Dumating ang bizenon ni Linda si Marang Celia. Isang babeng puno ng alahan, at laging amoy mamahaling pabango. Pagpaisok niya, agad siyang naupo sa dining table. Naku maga, buti ka pa, ang esipyaga mo pa rin, bati niya sa akin, pero may halong pang yuyam. Ako kasi, hindi ko nakazayang gagawing bahay. Binababakasyon na ako ni anak ko sa kung sansan. Sabi nila mares ka na, kami narito ngumiti lang ako nagapilit. Ang ngiting iyong ay ang pinakamalaking kasinungalingan. Nabaniwo ko sa lubig maraming tan. Nagsimula ang hapunan na kabo sila. Masadang niyang za iusap tungkol sa bagong gatit. Sa trabaho, at sa plano nilang mag-out of town. Ako nakatayo ako sa gilid. Tinisiyak na laging may tubig ang kanilang baso. Na may sabat na kaninsabaw. Hindi ako kasali sa usapan. Ang tanging kontribusyong ko ay ang masarap na ulam na kinakain nila. Nay, kulang sa alat yung adobo ngayon. Pero okay na rin, puna ni Yun habang sumusubo. Wala man lang salamat, wala man lang kinapo kayo, nay. Para akong isang anino na gumagalo sa paligid nila. Mahalaga lang kapag may kalanggan silang ipagawa. Sa gitna ng kanilang tawanan, naramdaman ko ang isang malalim na kirot sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw, gusto kong itabon ang sandok at sabihin, tawrin ako. Napabagozin ako. Pero ang tanging lumabas sa bibig ko ay, gusto na iyo pa ba nagdagdag na kanin. Matapos ang hapunan, ako ang naglipit. Sila ay lumipas sa sala para manood ng telebisyong at mag-ayusa pa. Ang tunog ni tawa ni Linda at ang malakas, nabaw ni Celia ay umalinggago sa buong bahay. Habang naguhugas ako ni huling plato, nabasag ang isang baso, isang maliati na ingay, pero para sa akin. Iyong ang tunog ng sarili, kung bakataw na anti-anting naduzurong. Lumabas si Linda sa kusina, nakakunot ang no. Naiingat naman po man yang set na yan, bigay pa ni mother-in-law. Hindi siya, ngunang kung nasugatan ako. Hindi niya tiningnan ang aking kamay. Ang tiningnan niya ay ang piraso na baso sa sahi. Pasensya na, Linda. Nadulat lang sabi ko ng mahinahon. Kiuha ko ang walis at sinimulang linisin ang kalat. Ang bawat piraso ng baso ay parang ala ni aking pangarap na hindi ko na natubad dahil inilan ko ang lahat para sa kanila. Nang matabot ang gabi at nakalit na si Celia at ang anak ko ay nakakani-kanilang kuwato na. Nubo ako sa soba sa madilim na sala. Ang katahimikan ay bumalik pero ngayon mas mabigat ito. Tiningnan ko ang paligid ang bahay na ito na aking pinunda. Pero tila hindi na ako ang mayari. Ang bawas sa gamitan ay may kwento ng aking pagtitipid. Pero ang gatwang gumagamit nito ay walang pakialam sa halaga ng aking pagtisiyayat. Naramdaman ko ang lamig ng gabi na pumapasok sa bintana.
Ang authorities sa aking tuhod ay tila sumasabay sa bintig ng aking bagot. Kiuha ko ang aking cellphone at tinignan ang lumang listato namin. Nag-asawa ko na may yaba na 5 taon na ang nakakaran. Sa nakiuha mo na lang ko isko bulong ko sa dilim. Dahil ang mabuhay ng ganito, ang maranasan ang ganitong klaseng pera ay sasagid na ng maraming tao, ay masakit pa sa kamatayan. Tumayo ako para bumunta sa aking kuwato. Nadanan ko ang pinto ng kuwato ni Linda. Narinig ko silang banja iusap ni Jun bukat. Sabihin mo kay nanay na magang makluto. Kasi may dadahin akong lunch sa opisina para sa potluck namin. Sabi ni Linda, o ako na magsasabi sa kanya bukan niya umaga. Madali naman kausap si nanay diba? Sagot ni Yun, huminto ako sa tapat ng pinto. Ang kanilang emgabaw ay parang emgapunian. Na bawat isa ay may tadit sa aking puso. Ang bagiging madaling kausap ko, bala ang siyang napapahirap sa akin. Ang aking kabaitan ay naging amas nilalaban sa akin. Pumasok ako sa kuwato ko at dahan-dahang nahiga. Ang kama ko na dapas ay lugan ng pahinga. Ay parang isang kabaw ng emga hanaing na walang baw. Ibinikis ko ang aking emga mata. Pero ang luha ay kusang dumaloy sa aking emga pijendi. Hindi ako humihikbi. Ang pega iyaka ko ay barang. Ang bumbuhay ko tahimik, bisin at walang nakakarinig. Bukat, gigising ulit ako sa amoy na bagong saing na kanin. Bukas, muli kong bibibitin si Caleb at pakikinggan ang kaniyang iyaka. Bukas muli kong tatanggapin ang emga. Uton na nakabalat kayo bilang pakiusap. Bukat, muli akong magiging anino sa sarili kong bahay. Ang batanda ay hindi pala piag-aabot. Sa lurong niya bagalang at kabuhingahan para sa akin. Ang batanda ay ang anti-anting baka wala niya karabatang mabagot. Hanggati nakakatayo ba ako? Hanggati nakakahawak ba niya sandok? Hanggati kazako bang maglaba? Wala akong karabatang mapahinga. Ibinikit ko ang aking emga mata at nanalangin na sana. Kahit sa panaginip man lang, ako naman ang alagan. Biro alam ko ang katotohanan. Pagmula ni emga mata ko sa umaga, ang unang maririnig ko ay ang tunog na sila ni Linda na pabunta sa aking kuwato. Ang huling sandali no katahimikan ay ngayon lang. Sa pagitan ng paginggaan ng susunod na araw na, puno ng utang na loob na kalaman ay hindi matatapos. Nagsimula ang lahat sa isang baso ni gatad na natabon sa kapit. Hindi iyong sinasadya ni Caleb. 3 taong gulang pa lang siya. Pero ang reaksyon ni Linda ay parang gumuho ang mundo. Naisabi ko naman sa inyo bantayan na iyo ng mighty. Tinang na iyo ang dumina ng kapit. Ang hirap linisin nito. Ang baw ni Linda ay hindi malakas. Pero ang bawat salita ay parang latay. Nagaguhip na tumatama sa balat ko. Nakatayo lang ako sa gilid. Hawak ang basahan na balat ko sa nang gamitin para punasan ang kalat. Pero tila nanigas ang emgaba ko. Hindi ako makakilot. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagot na biglang kumalat mula sa talambakan ko hanggang sa aking banggo. Isang bagot na nagsasabing, tama na. Ako na ang maglilinit, Linda, sabi ko sa isang baw na hindi ko nakilala. Malalim, malamig at walang emosyong. Kiuha ko ang basahan at lumuhod ako sa sahi. Ang tuhod ko ay tumunog. Isang malutong na tunog na narinig sa buong sala, pero hindi ako huminto. Habang kinukuskot ko ang buting gatas sa madilim na kapet, naramdaman ko ang tingin ni Linda sa likod ko. Naihuwang na kayang matampo. Pagod lang ako sa opisina. Alam na iyo naman ang preso dun dadak niya. Sinusubukang bawiin ang talim na ganaw na niyang sinabi. Pero huli na, ang bawat kusko ko sa kabet ay barang. Pagkayo sa huling habla niyo pasensya na mayroon ako. Hindi ako sumagot. Ibinapatuloy ko lang ang ginagawa ko. Hanggang sa mamula ang aking emga pala. Nang gabing iyong, hindi ako nakisabay sa hapunan. Sinabi ko na sumasakit ang ulo ko at gusto ko na lang magpahinga. Narinig ko ang bulungan nila sa labas ng pinto. Galit yata si nanay, sabi ni Yun. Hayan mo na, bukas okay na ulit yan. Alam mo naman si nanay. Hindi nakakatago na hindi tayo kinakausap, sagot ni Linda. Nakahiga ako sa dilim na katingin sa kisem. Ang emga salita nila ay parang, emga anino na sumasayap sa paligid ko. Ang akala nila, ang katahimikan ko ay isang seko lang nalilipasin. Ang akala nila, ang pagtatsampo ko ay parang ulan, na tumitila pa kalipas ng ilang oras. Hindi nila alam na ang katahimikan ngayong gabi ay hindi pagtatampo. Ito ay ang pagdideklara ng kalayan, ng isang tuwang wala nang ibibigay pa. Kinamagahan, hindi ako bumangon ng alas 5. Narinig ko ang piyag, alam ng orasan ko, pero binatay ko ito at bumalik sa bakbikit. Narinig ko ang pabukas ng pinto ng kusina. Ang kalansing ng emga plato, at ang yabang ng emga sinlat. Maya-maya, narinig ko ang bakatok sa pinto ko. Nainay-zasing na ba kayo? Yung gatat ni Caleb, nasan? Baw ni Linda, hindi ako sumagot. Natulog bang ako ni kumot?
Nay malilit na kami, tiyabi ka ni Jun sa lubno talampungtun. Ito ang unang pagkakataon na pinili. Kung hindi sumunod sa tiyabi ka na tungkulin. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko, pero mas matimbang ang ginhawa. Ang ginhawa na hindi pagiging kalanggan sa loob ng ilang minuto. Nang lumabat ako ni Kuwato bandang alas 8 wala na sila. Pero ang bahay ay parang dinanan na bagyo. May emga tirang bakin sa mesa, emga maruruming damit sa sofa, at ang iya kanikalip na naiwan sa panggangalagaan nago. Isang kapitbahay na binazaran nila. Nang mabilisan dahil hindi ako lumabat, nilapitan ko ang mesa, tiningnan ko ang emga kalat. Noon agad ko itong lilinisin na may kasamang. Bulong na pasasalamat na may pamilya akong pinagsisubihan. Pero ngayon, tiningnan ko lang ito. Kumuha ako ng isang baso. Natimlo nagkap bara sa sarili ko. Ano bo sa taban nagbintana. Hinayan ko ang emga plato na lang gawin. Hinayan ko ang bahay na manatiling magulo sa bawat higop ko nagkap. Naramdaman ko ang pagbabalik ng aking sarili. Pagdating ng hapon, dumating si Linda ng maat magkakaysa sa dati. Pagpaisok niya pa lang, nakita ko na ang gulat sa kaniyang emga mata. Nay, bakit ang dumi ng bahay? Bakit si Caleb nakakapit bahay? Akala ko ba hindi ko siya binatapot? Akala mo ba Linda? Na habang buhay, akong gigising para ay zikasuhin ang lahat dito. Ang baw ko ay kamado pa rin, pero may bigat na hindi niya kayang baliwalin. Huminto siya sa gitna ng sala, bitbit ang kaniyang mamaling bago. Nay, ano bang problema? Kung tungkol ito sa nangyari kagabi sa kapet, sorry na ziba. Pero huwag mo namang pabiyan ang bata. Bano kung may nangyari sa kaniya? Walang man giyazaring masama sa kaniya dahil dinala ko siya sa ligtas na lugar. Sagot ko habang nakatitig ng diretso sa kaniyang emga mata. Ang problema, Linda, ay hindi ang kapet. Ang problema ay hindi ang gatas. Ang problema ay kayo. Ang problema ay ang pagsato ninyo sa ikin na barang bahagi lang nag-furniture sa bahay na ito. Nakalanggan lang bunasan at ayusin para maging comfortable kayo. Lumabas si Yun mula sa pinto galing sa trabaho. Nakita niya ang tensyon sa bagitan namin. Ano nagameron? Nay, bakit hindi paluto ang hapunan? Gutom na ako, sabi niya. Sabay lapang gamis sa mesa na puno pa rin kalat mula kaninang umaga. Doon na sumabong ang lahat, hindi sa pamamagitan na sigo, kundi sa pamamagitan na katotohanan, matago ko ng ibinin. Yun, Linda, mabo kayo, sabi ko, kahit natataka sumunod sila. Marahin ay dahin sa otoridad na ngayon. Lang nila uli na rin isabaw ko. Ang bahay na ito ay akin. Ang retirement fund na ginamit pambili ng sasakyan na iyo ay akin. Ang pagwis na ipinambayad sa mga utang na iyo ay akin. Pero ang buhay ko mula nang lumaki kayo ay hindi na naging akin. Huminga ako ng malalim na bagot na ako. Hindi bagot na kailangan lang nagatulog. Bagot na kailangan nagadistansya. Mula sa araw na ito, kukuha kayo nagajaya. Kukuha kayo nagkatulong. At kung hindi niyo kasa, kayo ang gagawa nagagawing bahay. Nay, hindi namin kasazun. Ang mahal nagabayad sa katulong ngayon. Tapos ang dami naming bayarin, reklamo ni Jun. Ngumiti ako isang mabet na ngiti. Kung ganun magtibit kayo, ibenta niyo ang sasakyan. O lumipat kayo sa mas maliit na apartment. Dahil ang serbisyo ko ay tabon na. Tumayo si Linda, ang mukha niya ay puno niya galit at gulat. Ganyan na ba kayo ngayon, Nay? Pagkatapos naming patuluzin dito. Pagkatapos naming bigyan kayo ni Abo na magpapasaya sa inyo. Utang na loob naman o. Ang salitang utang na loob ay parang sampan sa akin. Ako bang may utang na loob? Ako na nabigay ng lahat? Ako bang dapat mapasalamat dahil hinayan nila akong masing katulong nila? Utang na loob ulit ko sa kaniya, Linda. Baka nakakalimutan mo kung kaninong pangalan ang nakasulat sa titulo ng lubang kinatitirikan ng bahay na ito. Kung baga yusapan natin ang utang na loob, baka wala kayong mapuntahan ngayong gabi. Nanahimik sila. Ang katahimikan sa sala ay naging nakakasakan. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Jun at ang pagkabahiya sa mga mata ni Linda. Sa loob ng maraming ton, ginamit nila ang konsepto ng pamilya para gapusin ako. Pero ngayong gabi, ang gabos na iyong ay ako mismo ang pumuton. Hindi sila nakasagot, iyet silang yumuko. Ang kanilang katahimikan ay hindi tanda ng sabiago unawa, kundi tanda ng bakatalo. Alam nila na hindi na nila ako pwedeng konsolin, gamit ang mga matatamis na salita o ang mga apo. Pagkatapos ng gagabing iyong nabago ang lahat, hindi ito naging perfecto. Hindi kami naging isang masasang pamilya na parang nakakumasiyan nagakap. Sa katunayan, naging mas malamig ang pakikitungo nila sa akin. Nakukuwentuhan sila sa sala at kabang bumasok ako, tatahimik sila. Kumukuha sila ng sariling baken, naglalaban ng sariling damit,
At Nyabangza, alaga kay Caleb ng salit-salit. Hindi na nila ako inuutusan. Pero hindi rin nila ako kinakausap maliban kung kailangan. Ang bawat suliyap nila ay may halong hinanakit, na parabang ako ang nagnakanig kanilang komportableng buhay. Pero sa bawat gabi na natutulog ako ng maga, at sa bawat umaga na nagigising ako ng walang naririnig na utot, alam kong tama ang ginawa ko. Minsan nakikita ko silang nahihirapan. Nakikita ko si Linda na halos umiyak habang pinabatizin ang pag-iiyakan ni Caleb pagkatapos ni 8 oras na trabaho. Nakikita ko si Yun na bagot sa paghuhugas ng pinggan sa gabi. Gusto kong tumayo, gusto kong kuhanin ang bata, gusto kong sabihin ako na. Ang insting ng isang ina ay hindi bata-bata nawawala. Pero binibigilan ko ang sarili ko. Humahawak ako ng mahigpit sa braso. Nagasilya ko at tumitingin sa malayo. Dahil alam ko na kapag tinulungan ko sila ngayon, babalik kami sa dati. Ang kanilang paghihirap ay ang kanilang aralin. Ang aking baktisiyas ay kailangan ng matabot para matuto silang tumayo sa sarili nilang emga pa. Isang hapon, habang nagdidilik ako nag-emga halaman, na ngayon ay buhay na, dahil may oras na ako para sa kanila, lumapit sa akin si Caleb. Dala niya ang isang maliit na bulaklak na pinitat niya sa damuhan. Lola, puyo sabi niya sa kaniyang paunabaw. Kiuha ko ang bulaklak at nizakap ko siya ng mahigpit. Ito ang pamamahan na gusto ko. Ang pamamahan na walang kasamang obligasyon. Ang pamamahan na hindi nansihinzino kapalit na serbisyo. Napansin ko si Linda na nakatingin sa amin mula sa pinto. Hindi siya ngumiti, pero hindi rin siya sumimanggot. Tumango lang siya sa akin, isang maliit na pakilala na marahin. Anti-anti na nizang, natatanggap ang bagong ayos ng aming buhay. Ang aming rutina ay nabasa, at ang kapiraso nito ay hindi na muling mababo sa dati nitong anyo. May lamat na ang aming relasyon na, hindi na mababara ng anumang sorry o mahan kita. Pero sa kabila ng lamig at distansya, may nakita akong bago. Nakita ko ang aking sarili. Ang sarili kong hindi nakadipensa kung gaano ako kapakinabang sa iba. Ang sarili kong may karabatang magbainga. May karapatang iubusin ang kap habang mainit pa. At may karabatang tumansi. Ang pagtanda ay hindi pala tungkol sa paghihintay na pasimbihan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa iyong dignidad na anti-anti mong naisuko sa ngalan ng pamamahan. Ngayon nakaupo ako sa beranda habang papalubok ang araw. Ang langit ay puno ng kulay kahiyaw at lila. Isang magandang balala na ang bawat araw ay may katapusan. Ganon man ito kahirap, naririnig ko ang ingay ng TV sa loop, ang tawa ni Caleb, at ang mahinang usapan ni Linda at June. Hindi na ako bahasi ng kanilang ingay at okay lang iyong. Mas gusto ko ang katahimikang ito. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakasakan, kundi napabahinga. Tiningnan ko ang maliati na bulaklak na bigay ni Caleb. Nalanta na ito pero masaya pa rin akong hawak ito sa huli. Ang buhay pala ay hindi nasusukat sa dami ng ginawa mo para sa iba, kundi sa dami ng bisit na pinili mong huwag mawala ang iyong sarili. Ang aking kamay ay nansingsini pa rin. Ang tuhod ko ay kumikirot pa rin sa tuwing ulan. At ang aking mata ay malabo na. Pero sa lup-lup ko, may isang uri ng lakat na ngayon ko lang naramdaman. Ang lakat na manggaling sa pagtanggap na hindi ko kalanggang masing maktiya para masing ina. Na ang pamamahan ay hindi dapat maging isang kulungan. Ibinikit ko ang aking mata at ninamnam ang samoy ng hangin. Wala nang utang na loop na kailangang bayaran. Wala nang hiyang kailangang isa lang alang. Dito sa dulo ng aking paglalakbay, natabuhan ko ang kabay-bansa, pagiging isang matandang babaeng Nyabangza ayasa. Pero hindi na muling magiging alipin sa sarili niyang pamamahay.